Alam niyo ba girls, na napakaraming dahilan para hanap-hanapin ka ng mga kalalakihan o ng lalaking mahal mo, lalaking pinili mo. Kaya in this video, kapatid, hinanap ko yung pinaka-epektibong dahilan. Ito yung pwedeng-pwede at kayang-kaya mong gawin na magre-result para hanapin ka ng taong mahal mo. Gustuhin ka ng taong mahal mo, mas ibigin ka ng taong pinili. Kung interesado kang malaman kung ano ang itong mga bagay na to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Yes, keep on watching. Hi, I'm Dario Pimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito. I-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang dahilan para lalo kang hanap-hanapin, lalo kang gustuhin, lalo kang mahalin, lalo kang piliin ng taong pinili mo, hanapin ng taong gusto mo, umamiss ng lalaking nagpapatibok ng puso mo, ay yung pagpaparamdam sa amin mga kalalakihan na nati-challenge kami sa'yo. So, paano mo nga ba gagawin to? Siyempre, kailangan mong alamin muna kung ano yung mga bagay na gusto mo talaga. Mag-set ka ng standard sa sarili mo at huwag mong hahayaan na ma-left behind ka o hindi ka maging best version ng sarili mo. Kasi the more kang the best para sa sarili mo, the more kang nakikita ng lalaki na gumaganda, sumisexy, nag-glow, dahilan para magustuhan na pa ng ibang lalaki. At yun yung bagay na kakatakutan niya na mangyari, na maagaw ka ng iba sa kanya. Kaya make sure na alam mo sa sarili mo kung ano yung worth mo, alam mo sa sarili mo kung ano yung kaya mong gawin, alam mo sa sarili mo at gusto mo na maging best version ng sarili mo para lalo kang gustuhin ng taong pinili mo. Kasi kung maiisip niyan, uy, improving tong babaeng to. Very challenging to sa akin. Baka maagaw to sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi siya mawala sa akin. Diba yun yung gusto mo mangyari? Then yan ang dapat mong gawin. Make your standard and be the best you. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is irespeto mo siya. Tama po yung narinig nyo. Irespeto mo yung taong pinili mo. Especially yung mga bagay na iniisip niya, desisyon niya, opinion niya, at kung paano niya natatapos yung mga trabaho na kailangan niyang gawin para sa iyo. Na-experience mo na ba o naranasan mo na ba yung pakiramdam na may inutos ka sa taong pinili mo tapos hindi niya nagawa? O nagawa niya pero may mali, may error? Tapos, anong una mong ginawa? Ang usually ginagawa ng iba is kinokorek sila in a hard way. Yung tipong, yan na nga lang bagay na ginagawa mo, hindi mo pa magawang tama, di ba? Ano sa tingin mo magiging pakiramdam ng lalaki yan kapag ganyan yung pinaramdam mo sa kanya? Di ba? Sasaktan siya. Magiging dahilan niya para magkaroon kayo ng mas malalim na misunderstanding o away sa relasyon. So, para hindi mangyari yan, kailangan meron kang respeto sa taong pinili mo. Hindi naman lahat ng tao perfecto di ba? Kung may mali siyang nagawa, pwede nang pag-usapan para may tama. Kung alam mo kung paano itama, diba? Hindi yung i-criticize mo siya o kasabihan siya ng mga masakit na salita na hindi naman makakatulong sa relasyon niyo o sa pag-resolba ng problema. Diba? Irespeto mo yung mga bagay na iniisip niya. Irespeto mo yung opinion niya. At irespeto mo kung paano niya ginagampanan yung pagiging asawa, partner o boyfriend sa'yo. And garantisado kapag nagawa mo ito kapatid, yan yung magiging dahilan para hanap-hanapin ka ng lalaki niya dahil nararamdaman niya may respeto ka sa pagkatao niya. Okay? Sit tayo sa ikatlo, which is pagkakasundo. Yes, pagkakasundo. Yung tipong parehas kayo ng vision, parehas kayo ng pangarap, parehas kayo ng kagustuhan, at parehas nyong nire-respeto yung isa't isa. Yan yung mga bagay na dapat align sa relasyon niyo. Kasi kapag meron kayong alignment na tinatawag sa pagsasama, mas madali nyo mariresolve yung problema. Mas naiintindihan nyo yung isa't isa. May willing makinig at willing magsalita. Kapag nararamdaman ng taong pinili mo, especially ng lalaki po sa relasyon, garantisado kapatid, hindi na yan maghahanap ng iba. Ikaw at ikaw ang hahanapin niya. Ikaw at ikaw ang gugustuhin niya. Ikaw at ikaw ang pipiliin niya. Bakit? Kasi nararamdaman niya na hindi siya iba sa'yo. Dahil parehas kayo halos ng mga bagay na iniisip, ginagawa at tinatrabaho para sa inaharap niyo. And that, kapatid, ang garantisado makakatulong sa iyo para mas gustuhin ka, mas piliin ka, mas mahalin ka
ng taong pinili mo. Okay? Proceed tayo sa ika-4, which is trying new things together. Yes, yung mga bagong bagay yan yung nagtuturo sa atin na lumago at nagbibigay sa atin ng mga memories na pwede nating maalala o maisip kapag tumanda tayo, di ba? Yan yung mga happy memories na aalalahanin nyo habang magkasama kayo nakaupo sa isang balkon, di ba? Sa isang upuan, sa isang sopa, di ba? Kasi yung mga bagong bagay na itatry nyo sa relasyon, yan yung mga bagay na tutulong din sa growth nyo bilang individual at bilang mag-partner together, di ba? Kaya dapat hindi nawawala yung variety sa pagsasama. Hindi lang sa pagtatry ng new things sa kama, pagtatry ng new things na hindi nyo pa natitikman o nakakain, pagtatry ng new places na hindi nyo pa napupuntahan o nakikita. It helps din na hindi maging boring yung pagsasama. Bagkus, ginagawa nitong mas exciting yung relasyon na dahilan para mas kumapit sa'yo, piliin ka, lalo kang mahalin yung taong pinili mo. Okay? Proceed tayo sa ika-5, which is yung pagpaparamdam sa lalaki ng excitement. Diba? Pag gumagawa tayo ng mga bagong bagay, na-excite din tayo na makita o malaman kung ano yung resulta nito. Diba? Isa pang bagay na makapagpapasaya sa lalaki ay yung excitement mo na makita siya, makasama siya, yung pagpaparamdam sa kanya na namimiss mo siya. Diba? Yung enthusiastic feeling na makita niya sa'yo kapag nagkita kayo once na na-miss nyo ang isa't isa. Diba? Yung pakiramdam na masaya ka kapag kasama mo siya, masaya ka kapag nagbabanding kayo. Masaya ka kapag nagde-date kayo, di ba? Kapag nakikita to ng taong pinili, mas nag-i-eager ang isip at puso niya na paulit-ulit na gawin ito. Dahilan para mas hanap-hanapin ka niya sa hinaharap. Lalo na kung hindi niya nakikita yung mga ganitong ugali ng tao sa paligid niya. Halimbawa, sa work life niya is masyadong depressing tapos nandyan ka na nagpapasaya ng buhay niya. Ikaw yung palagi maiisip niya, di ba? Kasi ikaw yung nag-make ng difference sa mundo na ginagalawan niya. Kaya naman, make sure kapatid na mapaparamdam mo sa kanya na excited ka makasama siya, makita siya, at syempre, makapasok ng tuluyan sa mundo niya. Yon kapatid, yung 5 importanteng bagay na nagiging dahilan para lalo kang piliin, lalo kang gustuhin, lalo kang mahalin ng taong pinili mo. And I hope nabigyan ko kayo ng aral dito sa video na to o insight kung ano yung mga dahilan kung bakit nagiging sabik sa'yo yung taong mahal mo. And if nakatulong nga naman ako sa inyo dito sa video na to, please help me share this to your loved ones. Tapos hindi natin matulungan din ng video na para nakatulong na kayo sa kanila, tulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa paligyan ng panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na upload nito kung i-upload pa natin sa inaharap. Hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat sa panonood ha. Kita-kita po tayo sa susunod video. Ingat ka din palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken.